Alright, dumako naman tayo sa mga ugali nating mga Pilipino. Of course, Pilipino ako, kasama ako dyan ha. Ugali nating mga Pilipino na nagiging dahilan o sanhi kung bakit patuloy tayong naghihirap at karamihan sa ating mga Pilipino ay nasa estado pa rin ng kahirapan. So, iisa-isahin natin ito. Tingnan nyo po kung sasang-ayon ba kayo. Makinig mabuti, tingnan ninyo kung meron ba kayong pag-uugali na ganito. Kasi, kung meron kayong pag-uugali na ganito, o ang mga mahal ninyo sa buhay, anak ninyo, asawa ninyo, kapatid ninyo, ganyan ang pag-uugali. You can be the person, the reason, para sabihan sila, mapagsabihan sila, maging wake-up call sa kanila na yung ugali mo na yan ay ang nagiging dahilan kung bakit ikaw ay patuloy na naghihirap. Unang-una na ugali ng karamihan sa ating mga Pilipino ay ang pagiging tamad. Whether you are going to accept it or not, wala namang kasing magnanakaw na aamin na nagnanakaw siya, di ba? In some ways or another, binibisita tayo ng katamaran. Pero ibang-iba kung ang katamaran na yan ay pag-uugali na talaga. Yung araw-araw mo lang ginagawa. Yun. Paano natin magagawan ng paraan na maiiwasan natin itong katamaran na ito? Actually, it should start sa mga bata. Kayong mga magulang or tayong mga magulang ang may malaking factor na maiiwasan ng mga bata ang pagiging tamad. Unang-una, from the very time na gigising sila sa umaga, kung naituro natin sa kanila na sila mismo ang magliligpit ng kanilang pinagkahigaan kung saan sila natulog, at by the time na babangon sila, naliligpit nila ito, that itself is actually a milestone. Turuan natin ang mga bata na kung pagkatapos nilang maglaro, ay matututo silang magligpit ng mga laruan nila. Kasi sa murang isipan, sa murang edad na yan, ay maiiwasan natin na lalaki sila na tamad. Turuan natin ang mga bata na gumawa ng mga gawaing bahay. Kasi pagdating ng panahon na sila na ang gagawa ng sarili nilang pamilya, paano yan? Tatawagin pa nila yung nanay nila, tatawagin ka pa nila na, "Nay, tay, paano ba ang pagsaing? Nay, tay, paano ba ang ganito? Kasi paano ba ang pagluluto? Paano ba ang paglalaba?" Kasi hindi nyo naturuan. And karamihan on this generation, sa henerasyon natin ngayon, this is very alarming. Karamihan sa mga bata ngayon ay magaling lang sa cellphone, magaling lang sa teknolohiya. But the basic life lesson and the essential life lesson ay hindi alam ng mga bata ngayong henerasyon. Ito ang kailangan nating punan, at hindi pwedeng ang eskwelahan o ang school o ang mga guro ang magturo pa nito. Dapat ituturo natin ito sa kanila, sa mga apo ninyo, sa mga anak ninyo, sa murang isipan. Sa tahanan dapat nagsisimula ang pagtatanggal ng katamaran sa bawat bata. Kasi pag nakasanayan na nila na may gumagawa para sa kanila, nako, dedire-diretso yan hanggang sa pagtanda, magiging tamad na yan at hindi na yan magbabanat ng buto. Kadalasan, ang may kasalanan ay ang sobra at maling pag-aalaga at pag-aaruga ng mga magulang. Yung nasosobrahan na to the extent na niregla na, natuli na, hindi pa marunong maglaban ng kanilang mga underwear. At the age, siguro, grade 2, dapat naturuan na grade 1. Naturuan na natin ang mga bata na responsible sila sa pagliligpit ng kanilang mga kalat. Grade 2, maturuan na natin sila ng paglilinis sa ating tahanan, pagwawalis. Yun. Dapat naturuan na natin, on that very young age, naturuan na natin ang mga bata sa tamang pagsisegregate ng mga basura, pag-aalaga ng mga halaman. These simple household responsibilities, pag nakasanayan nila ito, yan, makikita ninyo na yung bata ninyo ay hindi na papunta doon sa katamaran.
Sino ba ang sisisihin natin? Siyempre, ang magulang din na tamad. Hindi dapat kapalit ng mga kung anong you do the reward system, okay? Kasi uso ngayon yung iPad, uso ngayon ng cellphone. Doon nagbababad yung mga bata, okay? Turuan natin na kung ilan ba ang anak mo, ilan ba ang apo mo, okay? Ito, dahil malaki na si ganito, siya ang maghuhugas ng mga plato sa umaga. Yung pangalawang anak, siya ang maghuhugas sa tanghalian pagkatapos ng kainan. So, during the dinner time naman, itong isang anak naman ang naka-in-charge, nakatoka. Yun na nga. Kasi, pag may ganyan, pag nasanay na silang ganyan, hindi na kayong mahihiya na yung mga bata ninyo ay makikitira sa ibang tahanan kasi alam nila kung ano yung mga gawaing bahay. And make it a reward policy. 1 hour na paggagamit ng iPad o cellphone, makakagamit lang sila nun kung matatapos nila ang ganitong gawaing bahay. Ano yun? So, pwede kayong maglagay ng listahan dyan sa refrigerator. Ilagay nyo yung mga pangalan at ano ang nakatokang trabaho nila araw-araw. At ano naman ang trabaho nila kung may pasukan at ano naman yung trabaho nila kung walang pasok. Weekend, ika nga. O di naman kaya summer season. So, dapat meron pa rin yan. Hindi nawawala yan. So, halimbawa, kung si Bunso ay ang nag-alaga ng mga tanim, si Bunso ang water the plants. So, after watering the plants, pagka-check mo maayos, kailangan may follow-up tayo. May follow-up para consistent at tama. Iko-correct natin kung mali ang ginawa nila. Halimbawa, after checking na pagwawalis sa garden ninyo, talaga namang totoong nagwalis, malinis, tinapon maayos ang mga basurang winalis, and yun, ibibigay nyo na yung iPad. Alright, this is your reward. You can have your 1 hour na paglalaro sa iPad. At least hindi sila mabababad sa screen. Because the more na nakababad sila sa screen, masasanay sila, ayun, hindi na yan kikilos. Pangalawa, the reward system also, okay? Kung sino man ang matututong maglaba, tutulong maglaba o tutulong maglinis ng tahanan, ang isasama ninyo when you go to mall, ganon. So when you teach things like this, and you can do a reward system, okay, reward and punishment system. Maganda yan, reward and punishment. Punishment in the sense, kasi ngayon, sa batas natin sa Pilipinas, kaya tuloy lumalaki yung sungay ng mga bata ngayon dahil sa yung batas sa Pilipinas ay pinagbabawalan na, parang pinagbabawalan na ang mga magulang na disiplinahin ang kanilang mga anak. Kaya naman, when you talk about punishment, kung hindi mo nagawa ang trabahong ito, nilista ko yan dyan, hindi ka makakagamit ng cellphone mo, hindi ka makakapanood ng TV, o hindi babawiin ko yung iPad na yan, o babawiin ko yung laptop na yan. So, you have that punishment. So, with that, they will be guided. At tutuhanin nyo po, tutuhanin nyo. Because once you take things for granted, sinabihan ko na yon, ayun, tatatak sa isipan nila, ay, para namang laro-laro lang sinasabi. Alright? But when we are consistent, may follow-up tayong ginagawa. With the reward system, talagang tinututuhanan natin. Makakapaglaro sila pag matapos nilang linisin ang kanilang mga sapatos. Makakapag-bike sila sa labas, matapos nilang trapuhan ng lahat ng mga bintana. Yun. So, you can do the reward system. Pag mali naman ang ginawa o may kapalpakan naman ang ginawa, you can do the punishment system. With these little things, sa bahay nagsisimula, sa bahay pinapanday, sa bahay sinasaayos ang tamang pag-uugali ng bata. Kasi mahirap nyo na pong ituwid kung high school na yan o college na yan. Ang katamaran ay hindi na talaga masusolusyonan. Kaya habang maliit pa ang bata, turuan ng mga gawaing bahay, turuan ng disiplina, make the kids be responsible sa loob ng tahanan. Dahil ito ay magiging, alam niyo po ba na pag may makapansin, mga bisita ninyo sa tahanan ninyo, mga kamag-anak or mga friends ninyo from work na bibisita sa inyo at makikita nila na yung mga anak ninyo ay marurunong sa mga gawaing bahay,
the reward will not come to will not be awarded to them. It will be rewarded to you. Sasabihin, ang galing naman ng pagdidisiplina mo sa mga bata mo. Ang babait ng mga anak mo. Maganda yung papapalaki mo, di ba? Mga magulang ang tumatanggap una ng reward. Pero kung mali, masama ang ugali ng bata, anong unang itinatanong? Sino ba ang magulang nito? Hindi ito naturuan ng magulang. Tama ba ako? Hindi. Di ba tama ako? Iwasan nyo po na umabot sa punto na yung mga apo o anak ninyo ay magiging tamad dahil sa kayo ang naging konsentidor. Malaking contribution po ninyo, ha? Ang naririnig at nakikita nila sa kanilang mga magulang, sa mga nakakatanda, ay isang malaking factor na sinusunod ng mga bata. For kids aging from 1 to 8 and 9, ito yung mga edad that ang mga bata ay mahilig kopyahin kung ano ang nakikita nila sa mga magulang, kung ano ang nakikita nila sa mga mas nakakatanda sa kanila. Pangalawa na ugali na nagiging dahilan kung bakit maraming mga Pilipino ay naghihirap, ito, yung Filipino time na sinasabi, yung pagiging late. Hindi nirerespeto ang oras ng ibang tao, okay? Marami sa atin ang nagpapabaya sa ating mga oras na nagiging resulta ng pagkakaroon ng problema pagdating sa trabaho natin, pagdating sa pagiging produktibo natin. We should be conscious of time. Alam nyo po ba, the time, kasabihan lang ito, and gasgas na, time is gold. Hindi mo yan mararamdaman that time is gold kung bata ka pa. Mararamdaman mo na yan kung ikaw ay matanda na. Yung hinahabol mo na kung paano ka magiging mayaman, pero ang edad mo ay hindi na kayang magdoble kayod. Kaya habang mas bata pa sila, ay ituro natin na irespeto ang oras, maging masinop na ang isang oras ay magiging marami kang gagawin. Na pagkahiga mo sa gabi, bago pagkatapos magdasal, bago ka matulog, i-visualize mo na, isipin mo na anong gagawin mo pagkagising, sunod, ano yung mga appointment mo, ano ang pupuntahan mong meeting, ano ang iluluto mo, yon. You visualize all these things. Kasi once you wake up in the morning, mind you, papasok yan sa senses mo, papasok yan sa isipan mo, and you will really be following that. Yung iba naman, mahilig magsulat, magaling sa pagsusulat. Before they reach the bedroom, bago sila mahiga, sinusulat nila yan. Ito yung mga gagawin ko bukas. Ito yung tatawagan ko si ganito. Pupuntahan ko si ganito. Babayaran ko ang bill. I need to replenish yung stock sa tindahan. I need to send email. Nililista rin nila yon lahat. Okay? Dahil ang bawat segundo, ang bawat minuto ay napakahalagang oras. Kaya yung pagiging yung ugali natin na pagiging late at hindi considerate sa oras, walang respeto sa oras, ay isa sa malaking dahilan kung bakit malaking populasyon ng mga Pilipino ay nasa estado pa rin ng kahirapan. Yung parang, okay lang, bukas na. Okay lang, mamaya-maya na. Diba? At look at what's happening. Ang bagal ng pag-usad ng ating bansa. Dahil sa hindi natin pinahalagahan ang bawat segundo, ang bawat oras, at bawat minuto na dumadaan araw-araw sa ating buhay. Pero siguro, knock on the wood, no? Kung makikita siguro natin kung hanggang kailan lang tayo mabubuhay, kung ipapakita lang siguro ng Panginoon kung hanggang kailan lang tayo mabubuhay sa mundong ibabaw na ito, siguro ko lahat tayo ay magsisipag. Siguro ko lahat tayo ay magiging mabilis ang kilos. Siguro ko walang tayong aaksayahin na oras. Kasi pag sinabing hanggang 85 years old ka lang, pag sinabing hanggang 75 years old ka lang, talagang you will be making sure that you are giving it all the best and you are living the life to the fullest. Wala kang sasayangin na oras simula paggising hanggang sa pagtulog kasi alam mo yung oras at limitado ka sa oras. Pero dahil nga ang sitwasyon natin ngayon, wala namang nagbibigay kung hanggang kailan lang tayo, 'di ba? Ang alam lang natin,
there is 24 hours in a day. Tapos ikaw na yung bahala paano mo yun i-consume yung 24 hours na yon. At marami sa atin, maraming oras ang inaaksaya natin sa pagsa-scroll up and down ng mga cellphone natin. Natutuwa ako dahil marami sa mga viewers ko ngayon, kahit mga senior citizen na, talagang nandito, hindi sinasayang ang oras, natututo. Kung may bakante kayong oras, and you are on a social media, nakababad ka sa cellphone mo, make it productive. How? By learning new skills, by learning new knowledge. Doon kayo manood sa mga content, doon kayo magbasa sa mga content na magbibigay sa inyo ng bagong kaalaman at bagong skills na magagamit nyo sa paparating na mga araw. Sunod ay ang pagiging makupad. Ito, magkatambal ito, ang pagiging late at ang pagiging makupad. Ewan ko, dahil sa ang rason na late karamihan sa atin dahil sa ang kupad-kupad nating kumilos. And take note of this, ha? In Singapore, sino na ba dito yung, even outside of the country, hindi dahil sa I wanted to compare our country and our people sa ibang bansa. Pero sa Singapore, very strict nilang fina-follow. Pag ikaw ay nagmamadali, you should be on the right side. Pag ikaw ay naglalakad lang, hindi ka nagmamadali, you should stay on the left lane. Right lane ka kung nagmamadali, left lane ka kung hindi. The same thing sa mga sasakyan, 'di ba? Itong mga sasakyan na ito, going outside of the city. Papunta sila lahat sa airport. Yung iba man, yung sa kabilang lane, papasok ng city. So on the other lane, lahat ng sasakyan on the right, lahat yan ay nagmamadali. May hinahabol na oras. While yung sa kabilang lane, yung sa left side, dyan yung, wala lang, nagtutour lang sila, nag-unwind lang sila. So, wala kang naaabalang tao dahil sa kakuparan mo. Yung sa escalator naman, sa right side, dyan yung mga tao, you know, escalator is moving, but there are people na hinahabol na oras. Kahit na nagmo-move yung escalator na yan, they keep on walking. Naglalakad sila. So, sa left side ng escalator, dun naman yung hindi nagmamadali, yung nagsi-cellphone pa. Kaya makikita nyo, ang bilis ng pag-angat, ang bilis ng progress ng Singapore, kahit mas maliit itong bansa kaysa sa atin, when it comes to land area. Kung lupain lang ang pag-uusapan, ang lawak-lawak ng mga lupain natin, ang land size natin, at ang dami-dami nating resources, natural resources, compared to Singapore. But sa ugali ng mga Singaporeans na mabilis silang kumilos, they value other people na hindi nila gusto na sila ang maging dahilan bakit kukupad yung ibang tao. Talagang they allotted a lane. Talagang mabilisan. On my first day doon, nabangga ako at hindi ako pwedeng magreklamo kasi nandun pala ako nakatayo sa fast lane. Pag sinabing fast lane, sa kalsada na yan, sa escalator na yan, dyan ang dadaanan ng mga taong nagmamadali. Dito ka sa slow lane kung tatanga-tanga ka at may mga pinanunood-nood ka pa dyan. Siguro kung ma-apply natin ito dito sa ating bansa, malaking pagbabago ang mangyayari. Malaking pag-usad at hindi tayo magiging makupad. Isa pa sa mga dahilan kung bakit maraming mga Pilipino ay naghihirap. Dahil sa marami sa atin, naku, ang tataas ng pride. Masyadong ma-pride. Okay? Marami sa atin ang nagpapabaya sa ating relasyon dahil sa pride natin na naging resulta ng pagkakaroon ng relasyon natin sa ating mga katrabaho, sa ating mga kapamilya. Kahit na hindi mo na kaya, dahil sa pride mo, hindi ka humihingi ng tulong. 'Di ba? So, kung minsan, kailangan natin lunukin yung pride na yan, ha? Kasi yan ang isa sa mga dahilan. May skill ka, may kaalaman ka. Dahil sa pride mo, ayaw mo ipakita. Dahil sa pride mo, sometimes parang hiya ang lalabas. Pero actually, ang nangingibabaw doon is pride. Yun. Marami sa ating mga Pilipino ay ma-pride. Kaya kahit na nahihirapan na, para lang sabihin na
kaya pa, mangungutang. Dahil sa pride, nakita mo sa kapitbahay mo bumili ng bagong flat screen TV na ang laki-laki, dahil sa pride at ayaw mo malamangan ang pride na yan, yun, kahit hindi kaya financially at hindi kaya talaga na sweldong natatanggap mo, yun, nangutang ka, nabaon ka sa utang. So, after how many months, nakita mo naman muli yung kapitbahay mo, bumili ng motor o ng sasakyan, dahil din sa pride mo at ayaw mong malamangan, nangutang ulit ka ng sasakyan. So yun, paano ka pa-aasenso? Dahil nangingibabaw ang pride natin. Kung ilalagay lang natin sa tamang lugar, itong mga pag-uugali natin, ay siguro ay nangunguna na tayo dito sa Asia. Ito, hindi lamang tayo ma-pride, maangas at mayabang pa tayo, okay? Ito rin ang mahirap, okay? Ang kayabangan natin at ang kaangasan natin na ayaw nating malamangan ng ibang tao ay ang nagiging mitsa at nagiging dahilan ng pagbagsak din natin. Minsan lang tayo mabuhay sa mundong ibabaw. Bakit hindi tayo matutong magpakumbaba? Hindi tayo matutong maging simple lamang? Di ba? Mas less ang problem natin kung wala yung yabang. Mas less yung problem natin kung wala yung angas. Mas maraming blessings kung matuto tayo magpakumbaba. Tanggalin natin yung angas at yabang sa mga sarili natin para ay yung cosmic at yung sandaigdigan na mismo, the cosmic and the universe will give us the blessing. Kasi makikita pag-uugali natin na maganda. Hindi maangas, hindi mayabang. Kaya kung minsan, di ba, sa mga classmate natin, nung nag-aaral pa tayo, ayaw natin na makatabi sa upuan o makasabay sa kantin yung mga classmate natin na mayabang at maangas. Ayaw natin na maka-groupmate ang mga maangas at mayabang na classmate. Ayaw natin na makasalamuha o iniiwasan natin sa trabaho yung kasamahan natin sa trabaho na maangas at mayabang. Dahil sa angas at mayabang na yan, magiging mailap ang blessings. Kaya hindi tayo umaangat bilang isang tao. And ito, pagiging palaasa. Isa ito sa mga pag-uugali nating mga Pinoy na nagiging dahilan kung bakit marami pa rin ang mga kababayan natin na nasa laylayan pa rin. Malaking populasyon ng ating bansa ay naghihirap pa rin dahil sa palagi tayong palaasa. Sa loob ng pamilya, let me just give an example. Siguro makaka-relate nito yung mga nasa abroad. Okay? Yung mga nasa abroad. Dahil si ate o si kuya nakapag-abroad, lahat ng kamag-anak sa kanya nahihingi. Lahat ng kapatid sa kanya naaasa, hindi na magbabanat ng buto. Kasama na ang pagpapaaral ng mga pamangkin at apo. Kasama na ang pagpapaayos ng mga bahay nila. Kasama na sa pagtupad ng mga kanilang minimithing mabili sa buhay. Iaasa na nila sa mga nag-iisang taong nakipagsapalaran sa abroad. Ang nasa isipan nila is ang sarap-sarap ng buhay ng nasa abroad. Ang nasa isipan nila is naliligo kayo ng pera. Hindi nila iniisip na kung ano ang ini-income ninyo dyan, ay yun din naman ang lalabas ninyo, di ba? Yun din naman ang pinambibili ninyo. So, the cost of living abroad is very expensive na hindi nila yun nakikita. Ang nakikita lang nila is yung palitan ng pera pag pinapasok at pinapadala dito sa Pilipinas. 'Di ba? Karamihan sa atin, pag may nakikitang umaangat ang kapatid natin o kamag-anak natin, dun tayo lahat kumakapit. Kaya hindi nagiging mabilis ang pag-angat ng buong angkan. Nagiging makupad, nagiging mabagal, at nagiging matumal ang pasok ng blessings. Kasi isa lang yung inaasahan ninyo. What I'm pointing out is, bakit hindi tayo magporsigi ang bawat isa sa atin? Andyan sila handang tumulong, pero wag tayo na iaasa natin sa kanilang lahat.
Yung dream car mo, yung gusto mong makabili ng sasakyan, pero hindi mo pinaghirapan, hiningi mo sa kamag-anak mo, sa auntie mo, sa ate mo, sa kuya mo, sa nanay mo, sa tatay mo na nagpapakakuba na nagtatrabaho doon sa abroad. See? Kung bawat isa sa atin, kung bawat isang miyembro ng pamilya natin ay kakayod, for sure, ang bilis ng pagyaman ng angkan, ang bilis ng pagyaman ng lahat ng miyembro ng ating pamilya. Kasi hindi naman tayo aasa sa isa't isa, di ba? Paano na lang? Let's look at it into a bigger picture. Paano na lang kung yung nasa abroad na yan? Paano na lang yung manager na kapatid mo na nandito sa Pilipinas o kung sino man ang nag-iisang may trabaho sa inyo o may source of income na yan, magkasakit? Yun pa ang masama. Kasi kung wala na silang silbi, hindi na natin pinapansin. Totoo, hindi. Ayan na, bato-bato sa langit, ang tamaan, for sure, mabubukulan. Huwag ganon. Pipigain natin hanggang sa pinakahuling sentabo ay kukunin natin sa kanila. Isipin din natin na yung kapatid natin, yung kamag-anak natin na nagpapakahirap ay may sariling mga plano sa buhay. May mga ambisyon din yan sa buhay. May mga gusto din niyang makamit sa buhay. Kung ikaw wala ka pang capacity to help your mom or your dad, the best way that you can, mag-aral na mabuti. Huwag mag-aksaya, huwag maging barkadista. When I was earning already, I have 2 younger siblings na nag-aaral pa nung college. Alam niyo po ba, pag nangihingi sila for school, suporta sa school, saktong-sakto lang ang binibigay ko. Walang sobra. Bakit po? Dahil kung sobra-sobra tayong magbigay, yan pa ang magiging dahilan na papasok yung mga mahal natin sa buhay, sa barkada at sa bisyo. Bakit? Kasi meron silang extra. May pangtagay, may pang-inom, may pangwalwal, hanggang sa mapapasama sila sa hindi magagandang klaseng mga kasama at kaibigan. Pero kung sakto-sakto lang, pambili lang ng libro, talagang titipirin nila yon hanggang dun lang. At kung during the time na nag-aaral pa sila ay ramdam na nila yung kahirapan, talagang magpupunyagi yan, talagang magsusumikap yan, na hindi masayang ang bawat sentimo at ang bawat araw na pinupunta nila sa school, sisiguraduhin nilang they are being productive at hindi nila ibabagsak ang subject. Kasi may nakita na ako, maraming storya na ng bawat pamilya. Pinapadalhan talaga naman, provided ng house, may tagahatid na sasakyan, may allowance pa na ganito kalaki, mamahalin pa yung cellphone, provided pa with laptop. Senior high school pa lang yan. Panginoon. See? Because nakita at ramdam ng bata na walang problema. I am well provided. Hindi na magsusumikap. Pero pag ang tao ay nakatikim ng hirap, ng pait ng buhay, talagang hindi yan papayag na babalik at mananatili siya sa estado ng buhay na ganyan. Para sa mga kababayan ko na nasa abroad, huwag niyong ibigay ang lahat. Magtira po kayo para sa sarili ninyo. Kasi hindi lahat ng oras at panahon, malakas po kayo. Diba? Marami ng story tayong nakita na pagka-uwi ng mga kababayan natin sa abroad, dahil nag-end na yung contract nila, ayun, wala na silang silbi sa pamilya, hindi na sila pinapansin, wala nang handang tumulong sa kanila. Pero kung sila pa yung, sa pangapanahon na sila pa yung may mayroong malaking kita, lahat nagkakanda-ugaga, lahat love na love kayo. Pero nung kayo na ang nawalan, nako, kahit mag-abot naman lang ng tinapay o pangkape, talagang kinalimutan na kayo. Lahat tayo ay magsumikap. Huwag tayong umasa ng kahit na sino. Yes, our parents' responsibility ay mapag-aral kayo. Mapag-aral ang bawat isa sa atin. But after that, let's be responsible na sa bawat isang buhay at sa bawat sarili natin para tayo ay magtagumpay at makamit natin ang minimithi natin sa buhay. Huwag nating iasa sa iba. Kasi, isa ito sa magiging dahilan na magiging tamad tayo. Kaya naman, isa ako sa mga tao
kasama siguro ng mga libu-libong nanonood sa akin dito at sa libu-libong subscribers ko, kasama kayo sa ayaw at hindi pumapayag sa ginagawa ng gobyerno ngayon, na ginagawa nilang aasa ang ating mga kababayan sa mga ayuda na yan. Sana po ay huwag tayong aasa sa mga ayuda na yan. Magbanat tayo ng buto, kumilos tayo. Kasi yung mga ayuda na yan may hangganan. Yung pagtulong na yan may hangganan. Pagiging maaksaya. Isa sa mga dahilan ng bakit mahirap tayo mga Pilipino, because hindi tayo matipid. Pag nakikita maraming bigas, okay lang napapanis yung mga sinaing. Dahil hindi tayo ang nagbabayad ng kuryente, talagang on lahat ng ilaw, hindi naman lang pinapatay pagkalabas o pagkaalis. Dahil hindi tayo ang nagproblema sa bayarin sa tubig, talaga naman parang waterfalls ang tubig. Yon, very maaksaya tayo. Our resources is limited in this world. Doon na lang natin to bibigyang halaga pag wala na. Yan ang sakit nating mga Pilipino. Nararamdaman lang natin ang kahalagahan nito kung wala na o kung kakaunti na lang. 'Di ba? At tinuro ng lola at lolo ko, bawat butil ng bigas ay wag aaksayahin. In fact, pinapalo kami at sinasabihan kami na, sige nga, gumawa ka nga ng isang butil ng bigas kung kaya mong gumawa. Kasi kung hindi mo kayang gumawa ng isang butil ng bigas, wala kang karapatang mag-aksaya ng isang butil ng bigas. Yun. And naway maituro natin ito sa mga susunod na henerasyon. Kahit anong meron dyan, wag aaksayahin. Let's value everything. Mapera man yan, madamit man yan, mapagkain man yan, mapatubig man yan. Let's value. Kasi lahat yan ay mahalaga. Pagiging pabaya. Karamihan sa atin ay pabaya. Okay lang yan. Diba? Kasi marami pang pera. Okay lang yan. Hindi natin nakikita na napapariwara na yung mga mahal natin sa buhay. Napupunta na sila sa masamang landas. Napapabayaan na natin na hindi nalilinisan yung aircon. Napapabayaan na natin na wala nang maintenance ang sasakyan. Malalaman mo na lang, sira na. Kailangan mo nang bumili. So wala tayong naiipon. Wala tayong natatabing pera. Kasi puro palabas ang pera natin dahil sa pagiging pabaya natin. Ugaling inggit. Isa ito sa mitsa kung bakit nababaon sa utang ang karamihan sa ating mga kababayan dahil sa inggit. I'm not saying na hindi tayo naiinggit at walang lugar sa mundo ang inggit. Normal yan sa tao. Let's acknowledge the inggit. Pero pwede naman yung inggit na yan ang maging driving force mo, ang maging guiding light mo para magsumikap, para makamit in the best way as possible yung mga minimithi mo sa buhay na walang inaapakang tao. Diba? Pwede yun? Ay, nakabili sila ng sasakyan, sige, mag-iipon ako, sige, hahanap pa ako ng part-time job. Di ba pwedeng ganun? Hindi yung, ay, nakabili sila ng sasakyan, ay, siguro, yan, galing yan sa mga illegal na negosyo nila. Siguro, nagbebenta yan ng drugs. See? That is the ugaling inggit nating mga Pilipino. May aangat lang, ayun, sisiraan na natin. Huwag po. Paulit-ulit yung sasabihin. Kung ano ang ibibigay at itatanim natin sa ibang tao, babalik yan sa atin. Okay? Kung pag-isipan natin sila ng masama, ay naku, ayaw nating umanin ng kasamaan, di ba? Kaya wag. Okay? Iwasan natin yun. Ngayon, ang pupuntahan naman natin ay mga liblib na lugar at barangay kung saan maraming mga mahihirap na bata ang magtatapos, ang mag-graduate. Nabibigyan natin ng sorpresa sa pamamagitan ng bag ng pag-asa. Para sa mga tulong na pwede niyong ipaabot sa amin, andyan po yung RCBC, BPI, and GCash po natin. Bukas na bukas po kami para tanggapin kahit gaano, any amount will do po. Subscribe to my channel.